Jubilito TV Official. Alright. Inyo, what's up mga kabagis? Jubilito TV Official po, at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po mega love shoutout po muna kay Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag, Rachel Morales, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga, wag na nating patagalin. For today's reaction video, gawa natin ng reaction at pagbibigay ng opinion dito nga po sa issue regarding po sa magkapatid na Bombay, Madeline at Ate Sheena. Alam naman po natin itong mga nakaraang araw ay nagbabatuhan ng akusasyon ito pong dalawang magkapatid na ito, no, regarding nga po sa pagkakaalis niya or sabihin na nating pagpapahinga dito po sa pagtatrabaho niya sa bahay nila Kalingap Rab. Ito pong si Madeline. Dahil di umano, sabi nga po ni Ate Sheena sa kanyang mga recent video upload ay talagang parang napapadalang na ang pagpasok ni Madeline dito kila Kalingap Rab, kaya nga daw po siya pinagpahinga muna, di ba? May nasabi po siya doon na kung saan ay pagkatapos nga daw pong bumali ay kinabukasan ay hindi papasok at ang perang kanyang kinikita daw po ay ibinibigay niya sa kanyang boyfriend. So lahat naman po ng akusasyon na binigay ni Ate Sheena kay Madeline ay hindi naman po tinutulan ni Madeline yung mga bagay na ito, at wala daw pong katotohanan. At syempre po, bilang isang ama ng kalingap at talagang sabihin na natin tumatay yung pangalawang magulang dito po sa mga magkakapatid na ito, dahil alam naman po nating ang kanilang tatay ay nasa kulungan, ay minarapat po syempre po ni Kuya Val Santos Matubang na alamin ang totoo. At tingnan natin, no, kung mapag-aayos ni Kuya Val Santos Matubang itong magkapatid na ito dito nga po sa isyong kanilang alam niyo na kung saan sila involved. So without further ado, syempre po simulan na po natin yan. Okay naman po. Natako ni ka ngayon. Wala naman. Buntis ka daw. Yun. Diba? May pasabog agad si Kuya Val Santos Matubang na tanong agad. Buntis nga. Kumpirmado po. Si Ate Sheena po ay buntis. Nasaan yung lalaki? Kaya alaw-yaw po. Ilan taon na yun? 23 na po. Okay. Yun. Mas bata yung lalaki, no? Makakalingap at kabagis kumpara kay Ate Sheena. Ilan taon ka na nga? 26. 20? 23, 26. Hindi naman ganun kalakihan. 3 taon lang. Okay lang yan. Ano sa edad naman na? Hindi ka na minor de edad. Alam mo na din po yung bata niya po na kasi nasabi ko. Sa kanila ko po sinabi ko. Anong plano nyo? Makasal kayo? Hindi ko po alam. Basta po ang plano namin, hanggang hindi nakakalabas si Papa dito kami. So, hanggat hindi nakakalabas si Papa ay dyan sila. So, ibig sabihin, dito pa lang makikita natin na parang yung lalaki ay dyan mag-i-stay sa bahay po ng mga magkakapatid. Na kung saan, kung titingnan po natin, lahat po sila babae dyan. So, dito pa lang ay red flag na, no? Mga kalingap at kabagis itong mga binibitawan ni Ate Sheena. Kasi wala po sa kanila. Kasi buntis ka na. Dapat kailangan mo pakasal kayo. Gawin natin. Kaya, lalaki ba kayo? Kung papayag ito si Ate Sheena, pwede naman silang ikasal ni Kuya Val Santos Matubang dahil may license naman si Kuya Val, no, na magkasal, at para maging formal na po ang lahat. At saka syempre po, kung lumabas, pag nanganak na siya, lumabas na yung baby, ay at least masasabi po nating legal na pumasok sa mundong ibabaw ang bata dahil po ang nanay at saka ang tatay ay kasal. Ilan kayo mga babae dito? Kami po 5 kasi si Sherry ay nasa asawa niya. Tapos, sa maliting lalaki. Opo, nawid po siya pag-weekend pag Sabado-Linggo. Umuwi ng weekend, Sabado-Linggo. So, yun po yung sabi ni Ate Sheena. Yung tatay ng kanyang anak ay dyan na nag-i-stay every weekend. Siguro po pagkatapos ng trabaho. Lunes, Biyernes, wala. Opo, nasa trabaho siya.
Kasi hindi naman sayang natin ito yung lalaki. Buti kung Parang merong marites doon sa bintana na sumisilip. mga lalaki ang kasama ko rito, babae. Hindi naman sila pa iba ng minsan. Wala yun sa Kaya nga po, nakubad na lang pati. Oh, biruin niyo po na siya na nagsabi na minsan nakahubad. Itong si Bombay, diyan sa kanila, dahil alam naman po natin na may problema sa pag-iisip si Bombay, bakit i-allow natin ang isang lalaki na mag-i-stay po diyan sa bahay nila, no? sitayin natin na makitang gano'n. Minsan sinasupos yun ng Pilipin. Ang gusto namin malaman, yung wala pang binabanggit ang plano sa inyong dalawa. Wala pa na. Dapat nagpaplano na. Kasi, ayan na baby is on the way na, ika nga Dapat nagpaplano na sila. Ano ang plano nila pag lumabas ang bata? Diyan pa sila mag-i-stay or bubukod sila? Dapat as an early stages ng pagbubuntis ay pinaplano na nila yan. Hindi naman yung basta-basta na sige bahala na bukas kung ano man ang pwedeng mangyari. Dapat talagang kagaya nga po ng sinabi ko kanina, pinaplano. Yun ang gusto namin, anong araw siya dito na napunta? Kapag, ano po, ang uwi po kasi niya, Sabado ng hapon, mga alas 6 na. Tapos yun, ganun din po siya. Tapos Lunes ng umaga, alis na naman. Yun ang ano, na gusto namin siya makausap. Ano lang, magkaroon na kami kung anong plano niya sa'yo. Ha? Nag-aaya ko yun na dinugaw kami sa kanila. Hindi ako nagpapahit. Biruin nyo, niyayaya na pala si Ate Sheena na doon na tumira sa poder ng lalaki, pero alam naman po natin nang ini-insist ni Ate Sheena kung bakit gusto niya pa rin mag-stay dito sa bahay nila, no? Kasi nga po ay wala daw po talagang makakatuwang at talagang siya lang po yung maaasahan dito sa bahay nila na titingin sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na dito kay Bombay. Kasi nga po, wala man dito maintindihan. Kasi ito yan, hindi pa kayo mag-asawa. Hindi kayo mag-asawa. Kung saan ay kasama pa lang kayo. Ibig sabihin, hindi pa kayo legal na mag-asawa. Kaya alamin ko kung anong plano niya sa iyo. Kasi iwasan namin na mamaya-maya. Malaman namin iniwan ka na. At may iba siyang ayaw namin ng gano'n na. Marami nangyaring ganyan. Tsaka dapat mo bina-background check po dahil hindi natin alam baka yung lalaki ay may ibang pamilya or hindi binata, di ba? At pag nandyan na yung bata ay iiwan na lamang po basta-basta itong si Ate Sheena sa ere ay kawawa naman po, no? Mga kalingap at kabagis. Gusto namin alamin yung plano niya sa iyo. Kaya gusto niyo makausap. Sana na next week sa pa. Sabihin mo siya, atin dito. Tapos sabihin mo sa next Sunday o Saturday. Anong oras sa pwede umuwi? Ano na po yun, alas 6 na po yun. Ng hapon. So, umaga. Kasi po hanggang alas 5 ang ano nila. Sa ano po yung nagdadabang panganin dyan? Umaga, ha? Umaga. Dahil na hindi pwede na kasi ka lang ginumpisan, ikaw pagkasalan. Mayroon siya lalagyan sa amin. Kami magbubugdo. Ha? Ano po yun ang nagpa-presentar daw. So sabi ko, walang man si Papa. Kami nangangamanin mo. Nakalingap na ang inyong Paano isipin mo mo lang. Parang pangalaw mo doon. Parang gano'n. Siyempre, nasa kalingap ka. Kalingap ko tumulong sa inyo. Makikipag-usap naman. Yan naman, ayaw kami taguan, ha? Habulin namin. Ay, siya, habulin namin. Ano na naman, magtanong kami kung anong plano niya sa'yo. Tapos, hanggat maaari sana, total di pa kayo mag-asawa,
Huwag mo na ditong ano, lagi po si Mumbai, nalabas na babae. Para maiwasan natin yung ano, yung malaking problema. Kung problema na kayo, iwanan din naman yung problema. Prevent natin na hindi na lumaki. So, dapat gawin yan. Total, 56 na naman na. 24 na siya, 24. Opo, mga 24 Idaan natin sa maayos na for sure, mahal mo, di ba? Di ba? Hindi naman magpapabuntis po siguro Kuya Bal pag hindi mahal ni Ate Sheena itong lalaking ito. Well, anyhow, mga kalingap at kabagis, no? Medyo mahaba-haba na. Ang masasabi ko lamang po dito, unang-una po sa lahat, lahat po sila nakatira dyan ay puro babae. At hindi po magandang tignan na meron pong isang lalaki dyan na nag-i-stay kahit sabihin mo po nating kalib-in or kinakasama nitong si Ate Sheena dahil nga po yung isang implikasyon dyan yung si Bombay na may karamdaman na kagaya nga po na sinabi kanina na bigla na lamang pong lumalabas na nakahubad. So ang pangit tignan sa imahe ng isang pamilya na ganyan po yung setup. So tama lang yung sinabi ni Kuya Bal na dapat alamin kung ano ang plano ng ng kalib-in ni Ate Sheena at tingnan natin kung talagang ganun po ba siya talaga ka-determine na makasama itong si Ate Sheena. Dahil hindi po natin alam, baka sa ngayon ganyan po ang setup at magbago po yan pag lumabas na po yung baby. At dito, mga kalingap at kabagis, although lagi niya pong ini-insist na pag wala po siya dyan, ay wala naman daw pong ibang maaasahan para sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng kanyang mga kapatid, ay dapat mag-usap-usap sila. Kasi darating naman po tayo sa punto na kung saan ay yung buhay pagpapamilya ay darating at darating. Ang magiging usapan na lamang po dyan ay kung sino yung ready na tumanggap ng responsibilidad na kahit na meron na silang pamilya ay aalagaan pa rin po nila yung kapatid na nangangailangan ng pag-aalaga. Ayun po si Bombay dahil alam naman po natin ang kanyang kalagayan. At kung willing si Ate Sheena na ganyan ang magiging setup kahit bumukod na sila, ay mas maganda, di ba? Mas hahangaan siya ng netizens dahil nga po despite sa kanyang pangarap na bumuo ng kanyang sariling pamilya, ay hindi niya pa rin nakakalimutan yung responsibilidad ng pagiging isang ate sa kanyang mga kapatid. At regarding naman po sa kanilang misunderstanding ni Madeline, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan at naayos kung tayo po ay uupo at i-open up kung ano yung ating nararamdaman sa ating mga kapatid. Alalahanin po natin na iisang dugo lamang po ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Kaya sabihin man natin na nagkakaroon man ng tampuhan, pero by the end of the day, wala pong bagay na hindi naaayos sa mga sigalot sa maayos na pag-uusap. At meron ng live si Ate Madeline regarding nga po dito sa issue na ito. At sa susunod po, yung po yung gagawa natin ng reaction video dahil nga po sinabi niya na sila na nga daw po ay bubukod. Bubukod or sabihin man nating bumukod or pananagutan niya pa rin ba ang responsibility niya bilang isang ate or pababayaan niya na si Bombay. So abangan po natin ang ating susunod na reaction video regarding po dyan. So mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction. Dito nga po sa naging interview ni Kuya Bal Santos Matubang kay Ate Sheena. So hanggat maaari, mag-comment po kayo, pag-usapan natin sa comment section. Ano po ang may bibigay ninyong advice dito po kay Ate Sheena. So na mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito.
nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, papaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Ruel Malalag, subscribe niyo na po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel Jubilito TV Official, ay pakita mo po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, paki-follow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may red banner pong Jubilito TV Official. So hanggang dito lang mga kalingap at kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng team ko, and at the same time po, proud member po ng Karaypa Year 2024. As I always say mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!